Sinabi ng Philippine Navy na napag-usapan na umano nila ang tungkol sa 6 na Abukuma-class destroyer na bigay ng Japan at naghihintay na lang ng desisyon mula sa kataas-taasan, at kapag naisakatuparan ang pag-export ay mapapabuti umano nito ang interoperability sa militar ng Pilipinas at response capabilities laban sa China. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa Middle East naman, matapos wasakin ng Israeli Air Force sa mga gusali sa Gaza, abay sunod naman itong binomba ang Doha, Qatar, kung saan naroroon ang leader umano ng grupong Hamas. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Update naman tayo tungkol sa mga barkong binibigay ng Japan sa Pilipinas. Sinabi ng Philippine Navy kahapon na nagsumiti na sila ng rekomendasyon sa posibleng paglipat ng mga barkong pandigma ng Japan sa Pilipinas matapos silang magsagawa ng inspeksyon sa mga barko ng Japan noong Agosto. Sa isang press briefing, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na napag-usapan na umano ng Armed Forces of the Philippines at naghihintay na lang ng desisyon ng Department of National Defense kung tatanggapin ba ang mga ito o bibili na lang ng bago. Kung ano man anya ang resulta ng deliberasyon ay ibibigay ang nararapat na public affairs announcement. These are old or 20, 30-year-old ships. We could not use them. Again, we will submit to the decision of DND if we could go for the brand new ones and wait for their delivery, or in the meantime, as a stopgap measure, use what is being offered to us by the Self-Defense Force of Japan. Kung tatanggapin man ng Pilipinas ang 6 na Abukuma-class na bigay ng Japan, ay malaki pa rin ang magagastos ng Pilipinas dito para sa maintenance at mga armas, lalo pat mga lumang barko ito ng mga Hapon na kinomisyon noong 1989. Pero alam naman natin na basta made in Japan ay maaasahan yan. At kung maisakatuparan ang pag-export ng mga lumang escort destroyer na ito ng Japan, ay mapapabuti umano nito ang interoperability sa militar ng Pilipinas at magkatuwang na palakasin ang deterrence at response capabilities laban sa China. At sa ibang balita naman, ang Israel ay naglabas ng isang malawakang evacuation order para sa Gaza kahapon bilang hudyat ng kanilang nagpapatuloy na full-scale invasion sa pinakamalaking lungsod sa Hilagang Gaza, kaya't maraming mga sibilyan ang mas piniling sumunod sa utos ng Israel upang sila ay maging ligtas. Marami rin ang hindi makalikas dahil hindi umano nila alam kung saan sila pupunta, lalo't siksika na rin ang iba pang mga sibilyan sa ilang lugar at wala silang matuluyan. Kung noon ay todo suporta sila sa mga Hamas, ngayon nang maranasan nila ang gutom, mawala ng tirahan at mawala ng mahal sa buhay dahil sa hagupit ng Israel, ngayon ay nakakaawa lang silang pagmasdan dahil sa kanilang mga maling paniniwala. Sa ngayon ay naghahanda na ang puwersang panlupa ng Israel na lusubin ang buong Gaza dahil ang Gaza City umano ay isa sa mga huling natitirang kuta ng teroristang Hamas. Ayon sa IDF ay paiigtingin ang opensibang militar doon dahil kasado na ang karagdagang 60,000 reservist, kaya't asahan umano sa mga susunod na linggo na papasok na muli ang kanilang puwersa sa buong syudad. Nauna munang naglunsad ng matinding airstrike ang Israeli Air Force sa mga high-rise buildings sa Gaza bago ihayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang Israel ay nagpaplano ng malawakang opensiba sa Gaza. Layon kasi ng Israel na tapusin na ang gyera at tuluyan ang burahin ng mga Hamas sa mundo. Kaya naman ang mga mediators ng Hamas ay tila nakaramdam na naman ng takot, kaya't agad itong nagkasa ng pulong kasama ang iba pang mga matataas na opisyal ng ibang mga bansa at ginanap sa Doha, Qatar na layong pigilan ang planong opensiba ng Israel. Ngunit habang nakikipagpulong ang leader ng Hamas sa Doha, Qatar, abay sinundan ito ng Israel at binomba ang gusali. Sinaksihan ni Netanyahu ang pag-ataking yan mula sa kanilang fighter jets. Agad namang nag-anunsyo ang Hamas na palpak umano ang atake ng Israel dahil bigo umano itong matodas ang kanilang leader. Ngunit ilang oras pa ang nakalipas, abay kumpirmadong todas ang kanilang leader na si Khalil Al-Haya at ang kanyang bodyguard. Nakuhanan pa ng video ng isang Pilipina sa Qatar ang pagbomba ng Israel.
Sana hindi pumano yung kotse. Oh my God. Kaagad na kinundina ng Qatar, Iran, Turkey, Saudi Arabia, France at United Kingdom ang pag-atake nga ng Israel dahil labag umano ito sa batas at sa soberanya ng Qatar. Ngunit sa huli ay nanahimik ang mga ito nang ihayag ng Pentagon na aprobado ni Daddy Trump ang nasabing opensiba. This morning, the Trump administration was notified by the United States military that as Israel was attacking Hamas, which very unfortunately was located in a section of Doha, the capital of Qatar. Unilaterally bombing inside Qatar, a sovereign nation and close ally of the United States that is working very hard and bravely taking risks with us to broker peace, does not advance Israel or America's goals. However, eliminating Hamas, who have profited off the misery of those living in Gaza, is a worthy goal. President Trump immediately directed Special Envoy Witkoff to inform the Qataris of the impending attack, which he did. The president views Qatar as a strong ally and friend of the United States and feels very badly about the location of this attack. President Trump wants all of the hostages in Gaza and the bodies of the dead released, and this war to end now. President Trump also spoke to Prime Minister Netanyahu after the attack. The Prime Minister told President Trump that he wants to make peace, and quickly. President Trump believes this unfortunate incident could serve as an opportunity for peace. The president also spoke to the Emir and Prime Minister of Qatar and thanked them for their support and friendship to our country. He assured them that such a thing will not happen again on their soil. Sa ngayon ay hinahanap din ng Israel ang isa pa umanong leader ng Hamas na si Tahir al-Nuno at naniniwala din ang IDF na mayroon umanong nagtatago sa Turkey.